Medyo naputol yung live natin kasi yung ating na-stuck yung ating signal. Hindi makapasok dahil masama yung panahon. Okay? Anyway, tuloy-tuloy po tayo. Sana po yung mga nanonood na po kanina makabalik po kayo sa ating live. Okay? Dito na po tayo sa episode 2. Okay, so tuloy-tuloy po tayo sa lahat po ng mga nanonood sa atin kanina. Magandang hapon po. God bless. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Okay? So, tuloy-tuloy po tayo. Marami po tayong mga bagay na tatalakayin sa hapon na ito at hindi po natin hahayaan na hindi po tayo magtatagumpay dahil ito po yung programa ng Diyos. Ito po yung programa ng Diyos na maitatag yung dibino gobyerno ng bansang Pilipinas. Okay? So, ito po yung pinakamagandang balita. Wala nang ibang pinakamagandang balita ngayon maliban sa dibino gobyerno ng bansang Pilipinas. Hindi magandang balita po yun na teksan ka pagkatapos pagdating doon yung sabi nilang ayuda, no? Hindi pala matutuloy dahil hindi pa nagbigay yung sinusuportahan na politiko. Hindi good news po na si politiko magbigay ng ayuda. Yung pinaka-good news na magbigay po ng kaligtasan na itong Pilipinas magkakaroon po ng divine government of the Philippines. That is the good news that brings salvation to every Filipino. Yan po yung pinakamagandang programa ngayon na dapat nating talakayin. Hindi si politiko, okay? Hindi si politiko or aspirant ng pagkapangulo ang magbibigay sa atin ng magandang buhay. Hindi po si politiko ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Hindi po partido, hindi po mga kandidato yung magbibigay sa atin ng kaligtasan. Diyos lamang po yung magbigay sa atin ng totoong kaligtasan, totoong kapayapaan at totoong kasaganaan. Hindi po kahit sino dyan ng mga partido. Kaya ito po yung pinakadalangin po natin sa lahat po ng Pilipino na sana po mamulat na tayo sa katotohanan na itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos. Mamulat tayo sa katotohanan na itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos at dito yung trono ng Diyos itatayo niya. Magsimula po dito sa silanganan, papunta po doon sa kanluran. Kaya, sa darating na 2022, maaasahan po natin na yung magiging leader po ng Pilipinas, hari na po ng Diyos. Kaya ngayon, ang Malacanang ngayon, sinarado na po ng Diyos. Sarado na po ang Malacanang ngayon sa lahat ng magiging pangulo sa bansang Pilipinas. Sinarado na po ng Espiritu. At yung last na pangulo ng bansang Pilipinas, si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sarado na po ang Malacanang. Sinarado na po ng Espiritu ng katotohanan dahil yung pong magbubukas niyan ang hari ng Diyos na darating by 2022. Kaya sarado na. Sarado na po ang Malacanang para sa mga aspirant ng pagkapangulo sa bansang Pilipinas. Sarado na. Yan po yung malaking revelation po natin. Sinara na po ng Diyos. Sinara na po ng Espiritu ang Malacanang para po sa mga pagkapangulo, para po sa pagiging presidente ng bansang Pilipinas. Dahil po naka-reserve na po yung Malacanang na yan para sa hari ng Diyos magsisimula sa 2022. Dahil yan po yung script. Okay? Yan po yung script according po sa Matthew chapter 25, verse 1 to 13. Yung 5 dalagang birhen, mga kapatid, they are foolish. At yung 5 na 5 are wise. They are coming, mga kapatid. Itong 5 na 5 na wise, ito po yung pagkakasalan ng pamanhonon, ng groom. Itong 5, hindi po ito pinakasalan ng groom, mga kapatid. Itong 5 na walang langis. Okay? Walang langis, mga kapatid. Mula kay Ramos, Irap, Gloria, Noynoy at ating mahal na Pangulo. Meaning, wala dyan yung istorya ng divine government sa Pilipinas. Dito sa 5. Kaya sarado po, mga kapatid. Sarado na.
no? Ramos, Irap, Gloria, Noynoy, Presidente Duterte. Kaya sarado na ang Malacanang para sa pagkapangulo 2020. Dahil naka-reserve na po yan sa hari ng Diyos. Naka-reserve na po yan sa hari ng Diyos. Tinapos po ni PRRD yung 30. Para po yun sa 5 kadalagang birhen na walang langis. Nandito naman po tayo ngayon. The big one, the chosen one. And that the big one is the Spirit of the living God. Napapasok po sa katawan ng tao na kanyang papahiran ng langis. At yan po si Haring David. Kaya kahit anong gawin po ng mga politiko, pangampanya, Luzon, Visayas, Mindanao, saan man kayo umikot sa buong Pilipinas, kahit ikutin, kahit balik-balik ta rin nyo itong mga syudad. Tapos na po yung turno ng people ng people's choice. Tapos na po yung turno. Ay, Pastor, Chabit, good morning. Magandang hapon. Tuloy. Okay? Upo ka kasi may buntis. Buntis. No, makahinumdum taan ng sa mga bukid ba, no? O nga mag-apong sa portahan sa 18 ay link dayon kay nay buntis diya. Totoo po 'yan. Mayroong buntis ngayon. Pinagbubuntis natin yung Divino Gobyerno. At ipapanganak po 'yan 2022. Yan po yung buntis. Okay? Pinagbubuntis natin, no? Pinagbubuntis ngayon ng babae itong Divino Gobyerno para po sa 2022. Kaya tuloy-tuloy po yung gustong magiging bahagi po ng DGP. Huwag matakot, huwag mahiya. Tanggalin natin yung lahat ng ating hiya. Dahil dito po sa DGP, matirang matibay po. Dahil pinipili lang po ng Diyos yung matibay yung pananampalataya at pananalig. Dahil yun po yung magiging binhi sa gobyerno ng Diyos. Yun po yung gagawin ng Diyos ng ambassador of Christ. Hindi po niya pwedeng piliin yung pahina-hina. Okay? No? Pipiliin ng Diyos yung matatag, dako, gamay. Pero dako, no? Tibuok. Gamay tuod og kining pamarog pero dako og pagtuo. Taas og panlantaw sa unahan nga mapundar ang Divino Gobyerno. Kaya maraming salamat sa mga nanonood po sa atin. Pastor, kay Brother Ruben Auxilio, bro, magandang hapon. No? Kay John Mark Chang, magandang hapon po. At kay Brother Jerry Iringan, no? Ang laki ng tawa ni Brother Jerry Iringan, ha? Bro, magandang hapon, no? Maraming salamat. Okay, sa lahat po ng mga leaders po natin mula Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng naniniwala po sa DGP. Okay, ito po yung aking panawagan. Sa lahat po ng naniniwala sa DGP na hindi po makarating sa ngayong November 4, pwede kayong mag-celebrate dyan sa inyong bahay. Okay? Kahit ipagdiwang nyo lang, no, pasalamat kayo na nakarating kayo sa DGP. So, itong November 4, ito po yung birthday po ni Dr. Hilario Cabino Moncado at the same time, 6 years anniversary po ng The Real Witness of the Living God. We are all real witness of the living God. Magiging saksi po tayo na itong Pilipinas, kaharian ng Diyos. Okay? Kaya i-celebrate po ninyo dyan sa inyong mga bahay, kahit individual. Okay? Kung hindi man mag-gather ninyo yung mga grupo, yung mga provincial leaders po natin, mga regional leaders, mga municipal, kahit individual na lang, no? Palit kag isa ka bukit, no? No, pasalamat at least nakarating ka po sa DGP. Okay? Binigyan ka ng daan. Dahil itong daan papuntang DGP, masigpit. Masigpit ang dalan. O jutay rang nakatulto sa kanang masigpit nga dalan. Jutay ra, no? Jutay ra ang nakatultol sa masigpit nga dalan. Mas daghan ang nakatultol dito sa halapad nga dalan. Pero ang kadao, ang unahan, kalaglagan. Pero itong DGP, mga kapatid, narrow road ito. Kunti lang yung nakasumpong ng narrow road. Pero, at the end, mga kapatid, everlasting life. Kaya, November 4, jutayng gamayng panon,
nga mga anak sa Dios magparid ipasundayag nga kining Pilipinas gingharian sa Dios. Jutay og gamay pano. Magparid na ang mga anak sa Dios. Mo nang ang Dios muhatag yung hustisya sa iyahang mga sinalikway nga mga anak sa katilingban. Mo bitaw sa panahon ni Jesus Christ. Nung kapanahunan po ni Jesus Christ, Brother Larry Umac dyan po sa may Pasay City, no? Yung ating City Director dyan, magandang hapon bro. At kay Brother Elpidio Rosales, yung ating Regional Director dyan sa NCR, magandang hapon din. Kay Brother Joey Musa, bro, magandang hapon dyan naman po sa NCR. Kay Stephanie Marie Dumaog, at kay White Dabma, at marami na yun kanina no? Kanina na mga viewers natin, mayroong 27 millions na po yun. Ngayon, bumababa ng 9 million, nasa 16 million pa tayo. Kasama po yung mga invisible. No? Invisible. Kasi yung lahat ng mga anak ng nung panahon ni Adan, panahon ni Noe, panahon ni Abraham, panahon ni Jesus Christ, hanggang sa ating kapanahonan ngayon, yung mga anak ng Diyos, okay? Yung mga anak ng Diyos na dugay ng mitaliwan, kadtong ilang espiritu mamalik to kay mauto sila gisaaran sa gobyerno sa Diyos. O kita karon ang makabenepisyo ni anang saad sa Diyos ila. Kaya naghudyaka karon ang mga anak sa Diyos diha sa kalangitan sa pagsadya nga hapit na muabot ang gobyerno sa Diyos. Okay? Kaya sinasabi diyan, in the last days, God will pour out His Spirit to all flesh. Sa ulahing mga adlaw, ibubuhos ng Diyos ang lahat ng Espiritu sa lahat ng mga laman. Meaning, yung Espiritu ng Diyos, ibubuhos sa lahat ng laman. Meaning, buhay. Hindi sa mga patay. Ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu sa lahat ng mga Pilipinong buhay upang masumpungan na itong Pilipinas kaharian ng Diyos. Hindi kaharian ng politiko. Hindi kaharian ng kurakot, hindi kaharian ng mga drug lords, hindi kaharian ng mga masasama. Kaharian ito ng mga anak ng Diyos, itong Pilipinas. Kaya sa Pilipinas, ito po yung sinasabi ng Diyos. Okay? Kaya sa Pilipinas, maraming kabos. Daghan kabos. Pero ito lang po, papasalamatan po natin ang Diyos. Dahil sa lahat po ng kabos, okay? Sa lahat ng kabos, gipanalanginan ta sa Diyos. Sa tanan ng mga kabos, gipanalanginan ta sa Diyos. Okay, pakicheck na sa inyong audio dyan kung wala ba'y ugong atong kwan. Wala ba ni ugong, kung murag ni ugong atong audio. Okay? Okay ra? Tayo ugong? May karat-karat? Okay? Palitan siguro natin itong ano natin. Okay. Standby lang muna tayo, ha? Okay. Tuloy-tuloy lang. Huwag kayong ma-discourage. Okay. Okay, tuloy-tuloy po tayo. So, hello. May umuugong. Ulan, no? Ulan? Baka sa cellphone siguro. Baka may kayo naka-open dyan. Okay. So, tuloy-tuloy po tayo. Ito po, basahin natin, no? Pasensya na kay mga kabos kumanta. Ito po yung sinasabi niya sa mga kabos. Sa Tagalog, basahin ko. Okay. Ito po, mga kapatid. Sabi niya dito. No? Salmo 8. 9, mga kapatid. Versikulo 12. Sapagkat siyang nagsisiyasat ng dugo ay umaalala sa kanila, hindi niya kinakalimutan ang daing ng mga dukha. Wala gikalimtan sa Diyos ang mga hinanakit, ang mga pagtuaw sa mga kabus. No? Monang ang kabus gisaaran sa Diyos sa iyang gingharian kay wala kalimti sa Diyos ang mga tuaw sa mga kabus. Hindi kinalimutan ng Diyos ang mga daing ng mga dukha. Kaya ang Diyos ay magbibigay, magpapadala ng kanyang hari upang yan po yung magbigay ng kalayaan sa mga dukha. Kaya sinasabi niya dito, Salmo
9, versikulo 12 and 18. Sapagkat ang mapagkailangan ay hindi laging malilimutan, ni ang pag-asa ng dukha ay mapapawi magpakailanman. Dili mawala ang paglaom sa mga kabus. For the needy shall not be always be forgotten. The expectation of the poor shall not perish forever. Kaya darating po by 2022 na tayong mga dukhang Pilipino, pinangakoan ng Diyos ng kanyang hari na maghahari po sa atin dito sa bansang Pilipinas. At yan po yung sinasabi niya. Isaiah chapter 56 verse 1, mga kapatid. Isaiah chapter 56 verse 1. Ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y manag-ingat ng kahatulan at magsigawa ng katuwiran, sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit ng darating at ang aking katuwiran ay mahahayag na. No? Kini mao ang giingon ni Jehova, bantayin ninyo ang hustisya o pagbuhat sa pagkamatarong, kay ang akong kaluwasan hapit na moabot. Kaya Pilipinas, malapit na yung ating kalayaan. Malapit na yung ating kaligtasan dyan sa dibino gobyerno ng Diyos. Hindi si politiko, uulitin ko, hindi si politiko yung magbibigay sa atin ng kaligtasan. Hindi si politiko ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Hindi si partido ang magbibigay sa atin ng kasaganaan. Diyos at ang kaniyang hari dito sa Pilipinas, ipapadala ng Diyos. Kaya ito yung sabi ng Diyos, mga kapatid. Sabi niya, kini mao ang giingon ni Jehova, bantayin ninyo ang hustisya. Okay? Sabi niya sa English, thus saith the Lord, keep ye judgment and do justice. Kaya hinahanap ng Diyos ang mga leader niya dito sa Pilipinas na mag-execute ng justice. Mag-execute ng justice ug ang pagkamatarong. Tungod kay mo na giuhaw, tungod kay ang mga Filipino karon giuhaw sa hustisya, giuhaw sa pagkamatarong nga leader. Giuhaw ang mga Filipino karon. Mao nang ingon sa Dios, in the last days God will pour out His Spirit sa lahat ng laman, upang ang lahat ng mga Pilipino mamulat sa katotohanan na itong Pilipinas ay kaharian ng mga kabos. Blessed are the poor, for there is the kingdom of heaven. Kaya hindi mawawalan ng pag-asa ang mga kabos dahil ipapadala ng Diyos ang kaniyang hari. Ito po, balikin ko. No? Uulitin ko. Chapter 9 ng Salmo, chapter 9, verse 18. Sapagkat ang magpakailanman ay hindi laging malilimutan, ni ang pag-asa ng dukha ay mapapawi magpakailanman. Dunay paglaom ang mga kabos. Okay? Dunay paglaom ang mga kabos. Our divine hope, divine government of the Philippines. The real change is coming for our motherland and people. Yan po yung pinaka pag-asa ng mga kabos. Okay? Yan po mga kapatid. Magandang hapon kay Ma'am Imelda Directo Collado. Hindi po ako galit, no? Kung sumisigaw itong boses ko, hindi po ako galit. Nag-explain lang. No? Kay Ma'am Imelda Collado, magandang hapon po. Kay Rinante Halasgo, magandang hapon bro. At kay Madam Raquel Cabuberde, okay, karat bro. Okay, ngayon may karat pa ba? No? Kay Brother Buboy Solitas, okay, magandang hapon. Kay Brother Wilfredo Villanueva, magandang hapon po. No, kay Ma'am Maria David. Maraming salamat dahil natutulan na po ninyo ang atong live. Naputol yun kanina, ito po yung kasumpay. No, ito po yung karugtong. Yung naputol kanina. Okay? So, tuloy-tuloy po tayo. So, ngayon po mga kapatid, uulitin ko, okay? Kay John Mark Tornia, magandang hapon. No, magandang hapon po sa inyong lahat, no? May karat daw, karat. Okay, so baka siguro na napiktuhan siguro ng napiktuhan ng wala nagtingog.
Nagtingog diha. Okay. So, ganun lang po. Di baka tutunlan ako ang karat, no? baka yung boses ko yung karat eh. Kasi 24 carats to, no? Mayroong 18 carats, 24 carats, mas maganda yung 24 carats. Ginto na 'yon. So, ganun po mga kapatid, no? So, 'yun po yung ating atong iano natin, no. Wala. Okay. Itanggalin natin ito. Okay. So, dito siguro. Okay na to. Ano na? Wag mo muna siguro, ano. Baka ito siguro, baka mahina na yung, ano niya. Okay. So, konti lang mga kapatid. Huwag kayong mainip. Nandito, sama-sama tayo dito. No, kay Ation Rivel. Magandang hapon, bro. Okay, maraming salamat. No? Okay, kay John Mark Tornia, dyan po sa may Cagayan Valley. Okay, Dong, magandang hapon, Dong. No, yung aking member noon sa North Cotabato, sa Bagpit, nandyan na pala ngayon sa Cagayan Valley. Okay, kay John Mark Tornia. So, okay, mga kapatid, ito po, tuloy-tuloy po tayo. So, okay. So, maraming salamat. Mag-iingat, sabi niya. Mag-iingat ng kahatulan at magsigawa ng katuwiran. Mo nagipangayo sa Dios, no? Matod pa niya, kini mao ang giingon ni Jehova, bantayin ninyo ang hustisya ug pagbuhat sa pagkamatarong, kayang akong kaluwasan hapit na mo abot. Okay, hapit na mo abot ang kaluwasan nga giandam ni Jehova. Hapit na mo abot ang kaluwasan kay giandam mo nang paghimo gyud og matarong, kay basin pa di ay luwason ka sa Dios sa adlaw sa iyang kapungot. Okay, ganun po yung sinasabi niya, kay basin pa sa iyang kapungot mo nang ang dakong adlaw sa Dios, gagawin mo yung pinakamabuti sa iyang harapan sa dili pa mo abot ang dakong adlaw sa Dios. Atong basahon ragot, Sophonias. Okay? Sophonias. Pangitaa. Okay? Kanang adlaw, mao adlaw sa kaligut-gut. Adlaw sa sakit. Sa lagan o sa kadulong adlaw sa mga panganod o mabagang kangit-ngitan. Okay? Mo nang sa dili pa moabot ang adlaw sa Dios. Pangit nagtuman sa iyang mga tulumanon, pangitaa ang pagkamatarong, pangitaang pagkamaagkop, tingali kamo, pagataguan sa adlaw sa iyang kasuko. Ganon po mga kapatid. Malapit na darating ang kaligtasan ng Diyos. Malapit nang dumating ang kaligtasan na Pilipinas. Yan po yung pangako ng kaya katotohanan na itong Pilipinas piniling bansa ng Diyos. Hindi ito bansa ng mga politiko. Pinili ng mga anak ng Diyos. Pinili ng Diyos para sa kanyang mga anak. Kaya sarado na sarado po ang Malacanang. Sinarado na po ng Diyos ang Malacanang. Mo nang gitawag nila Gisara, no? Gisara o Nisara. Ang tinuod nga Gisara. Gisara sa Diyos ang Malacanang alang sa mga presidente, alang sa pagkapangulo dahil 2022 abrihan sa Diyos ang Malacanang para sa kanyang hari nga mao ang leon sa banay ni Huda. Ang gamot ni David.
Kaya 2022, hindi po tayo matatakot isigaw na ang kasunod ni PRRD mula Mindanao, galing ng Mindanao, Leon ng Mindanao at lumad ng Mindanao. Hindi na po galing sa Luzon. Tapos na po, sarado na po ang turno ng Leon ang turno ng Luzon sa pagkapangulo sa Pilipinas. Sarado na po ang turno ng Visayas sa pagkapangulo sa Pilipinas. Nasa Mindanao na po yung turno. Kaya gisara, okay? Gisara sa Diyos ang Malacanang para po sa mga politiko. Dahil ang Diyos mayroon ng pinili. No? Gisara ni Sara, yung sinasabi nilang global reset. Walang global reset na mangyayari sa buong mundo unless hindi Pilipinas yung mag-reset. Dahil Pilipinas po ang ulo sa lahat ng buong bansa, sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Yung sinasabi nila hanggang ngayon na lang araw na ito, yung lahat ng mga Philippine money kasi yung mga fiat currency dahil wala nang saysay, wala nang balyo dahil mayroon ng panibago, hindi totoo yan. Yung totoong global reset, yung key player po ng global reset, Pilipinas po. Pilipinas po yung mag-reset po globally. Diyan po mag-uumpisa kapag may tayo na yung divino gobyerno ng Diyos. Dahil i-reset ng Diyos ang lahat ng kayamanan sa buong mundo. I-reset ng Diyos. Yan po yung ibig sabihin ng forgiveness. Okay? Yan po yung ibig sabihin ng Redeemer. Yan po yung ibig sabihin ng redemption. Lukaton sa Diyos. Lukaton sa Pilipinas ang tanan utang sa tibuok kalibutan. I-reset sa Diyos. Pinaagi sa Pilipinas. Because through divine government of the Philippines. Kaya yung nisara, gisara, hindi yan mangyayari unless hindi matupad yung divino gobyerno ng Diyos. Yan po mga kapatid. Hindi lang nila alam. Yung mga atat na dyan na mag-implement ng nisara, gisara, hindi pa yan mangyayari. Mauuna muna yung divine government of the Philippines. Yan po. Yung totoong nisara na, no? Nisara na. Sarado na ang 30. Yan po. Sarado ang 30. Gisarado na ang Malacanang tungod kay human na ang role sa 30. Naanapunta sa the big one. DGP is the big one. DGP, mga kapatid, ang pinili ng Diyos, sistema ng gobyerno na pagharian po ni Kristo dito sa Pilipinas. Kaya tayo po sa DGP, tayong advocates po ng DGP, we are preparing the way for the way of the King of God na maghahari 2020. Nag-prepare tayo ng sistema ng gobyerno para sa hari ng Diyos sa 2022. Yun po, mga kapatid. Kaya gisarado ang Malacanang pa sa pagkapangulo, pagka-presidente dahil mayroon nang nakareserve dyan, hari ng Diyos. Hari ng Diyos. Kaya ito po yung ihahatol ng hari ng Diyos. Kaya ang lahat po ng tao ngayon, lahat po ng Pilipino ngayon, sinabi niya, kini mao ang giingon ni Jehovah, bantayin ninyo ang hustisya o pagbuhat sa pagkamatarong, kayang akong kaluwasan, hapit na moabot, o ang akong pagkamatarong, iga padayag na, may righteousness, iga padayag na. Yan po yung divino gobyerno ng bansang Pilipinas. Ipapadayag na sa Diyos ang kanyang hari na maimplementar sa kapagkamatarong na gobyerno dinhi sa nasod sa Pilipinas. Ipapadayag na po ng Diyos. Ihahayag na po ng Diyos. Sabi niya, thus saith the Lord, keep ye judgment and do justice, for my salvation is near to come and my righteousness be revealed. This is the righteous government. Kaya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And now is the time to reveal that righteous government 2022. Righteous. God will reveal His righteousness through His righteous leader and righteous government. And that is DGP, Divine Government of the Philippines. And all these things shall be added unto you. Huh? Kagrabe sa
kagrabe sa promise ng Diyos? Hindi kayo kilabutan dyan? No? Darating na yung hari ng Diyos na mag-implement ng totoong kapayapaan, kalayaan at hustisya at totoong kasaganaan dahil malapit na yung kaligtasan na promise ng Diyos para sa kanyang piniling bayan. At yan po mga kapatid, 2022. Kaya sinara na po ng Diyos. Matakot, magalit man kayong mga politiko. Ang totoo, sarado na ang Malacanang sa pagkapangulo. Sarado na ang Malacanang ngayon sa pagkapangulo, sa pagkapresidente dahil mayroon ng nakareserve nga hari ng Diyos na uupo dyan sa kanyang karya. Nandyan na po yung leon Okay? Nandyan na po yung leon sa Malacanang. Turno na po ng leon ngayon. Okay? Yung agila, kung titingnan po natin yung agila, hindi yan makiikot-ikot yung agila sa loob ng Malacanang sa mga kwarto. Pero yung leon, nandyan na po sa Malacanang. Umiikot na po, nakareserve na po. Yung espiritu ng leon, nandyan na sa Malacanang. Kaya sinarado na po ng Diyos ang Malacanang. Pagdating po, pagkatapos po ng termino ni PRRD, from 2016 hanggang 2022, July 30, 2022, June 30, 2022, tapos na po yung termino ni PRRD. Kaya sarado na po. Sinarado na po ng Diyos. Sinarado na po ng Espiritu ng Diyos ang turno ng mga pangulo, mga aspirant ngayon sa Pilipinas sa pagkapangulo. Wala na kayong chance na makaupo dyan sa trono na inuupuan po ni Presidente PRRD. Dahil nakareserve na po yan sa hari ng Diyos. Galing ng Mindanao, hindi galing ng Luzon. Hindi galing sa Visayas. Taga Mindanao. Leon ng Mindanao, lumad ng Mindanao. Kaya nandyan na po yung leon. Naka-advance party na po yung leon. Nandyan na po sa Malacanang. Okay? Magandang hapon kay Jufel, no? Bolo, bro, magandang hapon dyan po sa may Malungon, Sarangani Province. Magandang hapon po. At kay Ayeng Lingkogo, no? At kay Rimier Mendoza, magandang hapon po. Kay Dato Sanday. Bro, magandang hapon. No, Dato, magandang hapon, Dato. Daghang salamat sa pagtanaw sa ating programa. Okay? So, tuloy-tuloy po tayo. So, ganun po mga kapatid. Malapit na yung ating kaligtasan because salvation belongs to Jehovah. Ito po yung sinasabi niya. Psalms chapter 8, verse 3. Ito po yung pagkasabi niya mga kapatid. Awit o salmo, utso. Ito po, sabi niya. Sabi niya po mga kapatid, ang kaligtasan po nasa kay Jehovah. Salvations belong to Jehovah, mga kapatid. Sabi niya, ang pagliligtas ay ukol sa Panginoon. Sumasa iyong bayan, nawa ang iyong pagpapala. Kaya ang kaligtasan ng mga kabus hapit na muabot. 2022. Monang ang gobyerno sa Diyos ang muligtas, no? Ang tinuod nga kaluwasan naa sa gobyerno sa Diyos. Kay kining kaligtasan nato against coronavirus, against COVID-19. Kung hindi gobyerno sa Diyos, ang muhari 2022, wala na'y Pilipinong mabilin nga mga tigulang. Puro na lang batanon and then kontrolado na sa technology. But because of God's elect, tungod sa mga piniling mga anak sa Diyos, gipakubsan ang panahon. Kaya yung expectation nila na itong coronavirus aabot pa ng 2025, 2030, hindi na po makarating doon sa taon na yan dahil pag-upo ng dibino gobyerno sa bansang Pilipinas, mawawala na po yung coronavirus dahil nandyan na po yung hari, darating na po yung hari ng Diyos dito sa Pilipinas. Yan po yung totoong kaligtasan. Okay? Yung totoong kaligtasan, hindi ka muna papatayin. Tapos nag-expect kang bubuhayin. Ilang taon ka doon sa lupa. This is not a salvation. Ang totoong kaligtasan ngayon, na ikaw ay iniligtas ng Diyos. Kung ikaw ay natamaan ng COVID at nakaligtas ka, that is kaligtasan. Kung ikaw ay ginutom ngayon at nakakain ka, naligtas ka sa gutom.
Okay? Kung ikaw giuhaw o nakainom ka sa tubig, naligtas ka sa uhaw. Meaning, kung nasa harap, nasa bingit ka na ng kamatayan at ikaw ay iniligtas ng Diyos, yan po iyong rapture. Okay? Yan po iyong rapture. Kaligtasan po, mga kapatid. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mapunta dito, may hitumpawak dito sa kamatayon. Sa lawas nga madunot. Ang makapadunot lang sa lawas sa tao is kamatayon. Wala na'y makapadunot sa lawas sa tao is kamatayon. Paano mawawala yung kamatayan? Mawawala yung kamatayan kung mawawala yung kasalanan. Paano din mawawala ang kasalanan? Mawawala ang kasalanan kung ang tao mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yan lang po yung logic dyan. Dumating ang kamatayan dito sa sanlibutan nang dahil sa kasalanan, nagkasala si Adan at saka si Eva dahil sinuway ang kautusan ng Diyos. Ngayon, kung ang tao hindi sumuway sa kautusan ng Diyos, hindi siya papatayin ng Diyos, bagkus bibigyan siya ng buhay na walang hanggan. At 2022, manumbalik na yung buhay na walang hanggan dahil ipatutupad na po ng Diyos ang kanyang kalooban dito sa ating mahal na bansang Pilipinas. Ang ating lupang sinilangan, ang tahanan po ng ating mga lahi. No? Yan po yung ating panatang makabayan. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang tahanan ng aking mga lahi. Kaya tayong Pilipino, we are the vicarious Filidi. Kahalili po sa mga anak ng Diyos na nandoon sa Israel. We are the vicarious Filidi. Nandito na po yung ating mga ninuno. Pilipinas is the chosen nation. No? Piniling lahi. Nandito na po sa Pilipinas. Kaya nga sinasabi nila dyan, darating po, no? Our great ancestors are coming out soon. Yung ating mga magigiting na mga ninuno noon, mula pa po kay Adan, nandito na po yan sila. Babalik at babalik po yung mga espiritu nila yon. At magre-reincarnate po yun ngayon sa mga bagong katawan, bagong pangalan, bagong generation. Dahil yan po ang kahalili sa mga anak ng Diyos. Kaya, hintayin po natin yung totoong kaligtasan. Kaya nga sinasabi niya dito, Psalms 19, verse 7, at saka 8, at saka 9. The law of the Lord is perfect. Okay? Covering the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal at nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nakapagpapantas sa mga hangal. Tagalog yun at saka English medyo malalay. Basahin natin sa Bisaya. No? Para madali nating maintindihan. Salvation belongs to Jehovah. No? Salmo 8 at Salmo 3:8. Okay po. No, maraming salamat po. No, kay Madam Raquel Caboverde. Binigay niya po yung Salmo 3:8. Salvation belongs to Jehovah. Salvation not belong to your founder. Salvation not belong to your pastor. Salvation belongs to Jehovah. Kaya maghahari siya. Ang kanyang kalooban, malapit ng darating. Kaya nga yung sinasabi ni Jesus, Thy kingdom come, Thy will be done. Ito po, sinabi niya, Salmo 19, 7, 8, 9. Grabe, no? 7. No? 7 ka mga igsoon ni David. Ika-8 si David. I-proclaim si David. Pizza 9 sa Mayo. Grabe. Election din na. 7, 8, 9, 10. Ito po, mga kapatid. Ang kasuguan ni Jehovah hingpit nga nakapabag-o sa kalag. Ang pagpamatuod ni Jehovah matinumanon nga nagahimo nga maalam sa mga walay pagtagad. Ang mga sugo ni Jehovah, mga matuid nga nagakalipay sa kasing-kasing. Ang sugo ni Jehovah ulay man nga nagapahayag sa mga mata.
ang kahadlok kang Jehova, malinis nga pagpadayon sa walay katapusan, ang mga tulumanon ni Jehova, mga matuod, ang tanan, lunlon, matarong. Kaya, Pilipinas, magiging matarong sa harapan ni Jehova kung ang kanyang kalooban may padayag na dinhi sa Pilipinas. Kaya nga sinasabi ni Isayas, kung ang imong paghukom ana-ana o galing sa yuta, yung mamamayang Pilipino ay mananahan na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya yan na lang po yung kulang. Kayamanan, marami na tayong kayamanan. Marami tayong potential leader sa Pilipinas. Marami tayong mga degree holder. Okay? Marami tayong daming mga talented na mga Filipino. Pero bakit hindi natin nakikita ngayon yung totoong kasaganaan sa Pilipinas? Dahil hindi pa dumating yung totoong batas para sa Pilipinas. At yung batas na yan, batas ng Diyos. Hindi batas ng politiko. Okay? Batas ng Diyos. Kaya, mapalad tayong mga Pilipino. No? Mapalad tayong mga Pilipino. Kaya blessed, no? Blessed are the poor, for there is the kingdom of heaven. Kay kitang mga pobre ang gisaaran sa Dios. Waman gani nga matod pa niya, basaw na ko balik, no? Salmo 9, 12 o 18. Ingon niya dinhi. Siya nga nagahimo og panimalos tungod sa dugo, nahanumdum kanila. Siya wala malimot sa pagtuaw sa mga kabos. No? Di ginakalimtan sa Dios. Kanang mga politikong nagdaog-daog sa mga kabos, bantay lang mo. Kanang mga dato nga nagdaog-daog sa mga kabos, hulata lang yun ang hukom sa Diyos. No? Kay ang Diyos, dunay hustisya alang sa mga kabos. No? Magandang hapon kay prinsesa. No? No? Kay prinsesa. No? Gilayo magud nimo ni Madam, no? Madam Mafi. Kung masayop si Madam Mafi, kumplito. Madam, magandang hapon. No, daghang salamat sa pagtan-aw sa tuwang programa. Okay, namoy time, bisita mo diri sa office sa diri po sa Ikulan. Para magkita-kita po tayo yung mga grupo po ng mga media. Balang araw, magkakaroon po tayo ng press conference po dito, no, sa ating opisina. Dahil panahon na po itong ihayag natin sa buong mundo na walang mangyayaring eleksyon 2022. Wala ng Pangulo, wala ng Presidente dahil ang Pilipinas kaharian ng Diyos at yung darating hari ng Diyos. Hindi hari-hari, totoong hari ng Diyos. Kaya gisarado na sa Diyos ang Malacanang para sa Presidente o sa pagkapangulo. Nakareserve na po yan sa hari ng Diyos. After po ni PRRD, manggagaling sa Mindanao. Tapos na po kahit ilang tao pa yung tumakbo ng pagkapangulo sa Luzon. Sa Visayas, tapos na po ang turno ng Luzon at Visayas, turno naman ngayon ng Mindanao na magiging leader ng bansang Pilipinas. At hindi basta-basta leader, hari ng Diyos na maghahari dito sa Pilipinas. Wala ang kanyang pangalan sa COMELEC. Naka-reserve po yan. Leon ng Mindanao. Lumad ng Mindanao. Yan po, mga kapatid. Leon at Lumad ng Mindanao. Hari ng Diyos. Magmula sa Mindanao. Dalawa lang yun sila eh. Si PRRD at saka si David. No? Dahil sa United Kingdom sa Israel, tatlo lang po yung hari sa United Kingdom of Israel. Si Saul, si David, si Solomon. Si Haring Solomon po sa Pilipinas lumabas na. At yung Haring Solomon sa Pilipinas noon, yun po si Presidente Marcos. Siya po yung tigre ng Asia. Si Presidente Marcos po yun, mga kapatid. Yung Haring Solomon. Dahil si Haring Solomon, siya po yung sa kanyang termino that time, siya po yung lahat po ng kayamanan sa buong mundo. Nahakot po doon sa kaharian ni Haring Solomon. Dito naman po sa Pilipinas, panahon po sa termino ni Presidente Marcos, lahat ng kayamanan na nandito po sa Pilipinas mula sa iba't ibang panig ng buong mundo, siya po yung inatasan ng Diyos
na magbigay po, nagbaglagay ng dokumento at magbigay po, magiging administrator po ng lahat ng kayamanan na yun. Yun po mga kapatid. History repeats itself. Kaya wala na po, no? Wala na pong anak ng Marcos upo sa Malacanang. Tapos na po. Wala na pong anak ng Duterte upo sa Malacanang. Tapos na po iyon kanilang turno. Sarado na po. Gisara na po sa Diyos. Gisarado na ang Malacanang sa pagkapangulo, sa pagkapresidente. Naka-reserve na po yan para sa hari ng Diyos. Matingala ka na, yung parang, yung sa reception, gusto kang papasok dyan. Sabi ng waiter, sir, naka-reserve naman yan, sir. Sir, naka-reserve. Di, may bakante pa eh. Sir, naka-reserve na yan, sir. Tingnan mo, kahit tingnan mo yung mga lamisa dyan, may nakalagay ng naka-reserve. Ang Malacanang, 2022, naka-reserve na yan sa hari ng Diyos. Hindi yan para sa mga nag-aspirant ngayong pagkapangulo. Wala dyan, mga kapatid. Walang mananalong politiko dahil walang eleksyon mangyayari. Pero mapalad itong mga politiko ngayon. Mapalad itong mga politiko ngayon na makarating sa dibino gobyerno ng Pilipinas. Mapalad ngayon ang mga aspirant ng pagkamiyot, pagkagobyerno sa kanilang mga lugar. Pagdating ng DGP, baka i-appoint pa kayo ng hari upang mamuno sa inyong mga lugar. Kaya pilitin niyong masumpungan ang plano ng Diyos. Hindi plano ng politiko ngayon ang matutupad. Plano ng Diyos na itong Pilipinas ay kanyang kaharian. Kaya sa lahat ng politiko, hanapin niyo yung plano ng Diyos sa Pilipinas. Hindi plano o partido o plataforma ng politiko. Hindi yan ang totoong plano ng Diyos. Ang totoong plano ng Diyos sa Pilipinas, kanyang paghaharian. Dahil ang Pilipinas, para ito sa mga anak ng Diyos. Hindi ito para sa mga anak ng kadiliman. Hindi ito kaharian ng mga drug lords. Hindi ito kaharian ng mga banyaga. Hindi ito kaharian ng mga foreigner ang Pilipinas. Kaharian ito ng mga Pilipino, mga lumad sa Pilipinas, mga kabus sa Pilipinas. Tayo ang gisaaran sa gingharian sa Diyos. Dili ni kaharian sa mga foreigner. Kaharian ito ng mga Pilipino sa mga anak ng Diyos. Okay? Hindi ito para sa mga insik. Hindi ito para sa mga Malaysia. Welcome sila dito, pero hindi sila pwedeng maghari-hari dito sa ating bansa. Dahil Pilipino lang ang totoong hari sa Pilipinas. Hindi sila mga banyaga na galing sa iba't ibang bansa. Okay? Yan po mga kapatid. Tapos na yung totoong hari po sa Pilipinas. Si David po, hindi si Goliath. Hindi po yung anak ng agila. Si David, mga kapatid, hindi Goliath. Hindi Goliath ang hari sa Pilipinas. Hari ng Diyos. Lumad ng Mindanao. Leon ng Mindanao. Hindi agila. Hindi tuta ng agila. Hindi rin buaya. Leon ng Diyos na maghari sa Pilipinas. Yan po mga kapatid. Ang matagal na nating hinihintay at darating na po yung matagal na nating hinihintay na yan, 2022. Sa tagal ng panahon, since time immemorial, mula kay Adan, ilang generation po, pagkasala ni Adan, sa ikapitong kaadlaw, sa first week, naghulat na po ang Diyos, another 7,000 years. At nandito na po tayo sa last day of the second week of the living God. At ito na po ngayon, ang implementation po. Restoration po ng everlasting life nang naputol sa panahon ni Adan. Ngayon po yung restoration na yan. Kaya ang lahat pong manonood, ang lahat pong maniniwala sa dibino gobyerno ng Pilipinas, magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Yan po yung promise ng Diyos. Blessed and holy is He who have part the first resurrection. Kaya ang first resurrection ngayon, is to believe that Philippines is the kingdom of God. Is to believe that the King of God will come, will reign in the Philippines. Kaya nga, mayroon tayong kingdom. King David of Mindanao. Okay? King David of Mindanao. Kaya lumad po yung maghahari. From 1521,
Pagdating ni Magellan, 1521, March 16, 1521. No, kantayan ni Yoyoy Rebellion no? Or Max Urban ba yun? Yoyoy, okay? On March 1500, on March 16, 1521, dumating dito si Magellan. From 1521 hanggang 2022, 501 years. Meaning 2022, that is the great day of the Lord dito sa Pilipinas. Yan po yung kasal ng kanyang kordero dito sa Pilipinas. Babalik po ang turno ng lumad. Pagdating ni Magellan, lahat ng istorya ng lumad na putol, 1521. Kaya babalik po yung istorya ng lumad after 501 years. Kaya 2022, yung magiging hari na po ng Diyos. Lumad ng Mindanao. Sa lahat ng nagiging pangulo sa bansang Pilipinas. Okay? Sa lahat ng nagiging pangulo sa bansang Pilipinas, mula kay Aguinaldo, Quezon, Rojas, Quirino, Magsaysay, Garcia, Macapagal, Marcos, Osmeña, Laurel, Curiaquino, Ramos, Irap, Gloria, Noynoy. Mula kay Aguinaldo hanggang kay Presidente Noynoy, mga kapatid. Hanggang kay Presidente Duterte, hindi mga lumad ng Mindanao. 2022 pa, lalabas yung totoong lumad ng Mindanao. Okay? 17 president. Kaya nga si PRRD ika-17 president siya from Aguinaldo. Ika-17 president. Yung 17 president na yan, hindi yan lumad ng Mindanao. Kahit si PRRD, taga Mindanao siya, pero hindi siya lumad ng Mindanao. Doon po siya ipinanganak sa Visayas. Kaya lahat po ng mula kay Aguinaldo hanggang kay PRRD, they are coming from Luzon and Visayas. 2022 na maghahari sa Pilipinas, lumad ng Mindanao, leon ng Mindanao. Kaya tapos na po ang turno ng agila. Nandito naman po tayo sa turno ng leon. Kung titingnan po natin yung logo ng Malacanang. Okay? Yung logo ng Malacanang dyan, leon at saka agila. Si PRRD po yung agila. At yung kasunod po ni PRRD, leon po. Kaya nandyan na po sa Malacanang ang leon ngayon. Nagbabantay na po yung leon dyan sa Malacanang. Okay? Nagbabantay na po yung leon dyan sa Malacanang. Hindi nahahayaan po ng leon na makapasok si buaya dyan po sa loob ng Malacanang. Hindi na po hahayaan ng leon na makapasok po yung mga masasama. Kaya nga sinasabi niya dito, Proverbs chapter 28 verse 1. Ito po yung pagkasabi niya. Proverbio panultihon 28:1, Proverbs kawikaan, Proverbs chapter 28 verse 1. The wicked flee when no man pursue, but the righteous are bold as a lion. Ang mga masasama ay tumatakas nang walang taong humahabol. Ngunit ang mga matutuwid ay matapang na parang leon. Kaya yung leon nandyan na sa Malacanang. Kaya tayong mga anak ng Diyos, maging matapang tayo sa katotohanan that we are the divine crusaders for good governance. Dapat ikaw na born again, magiging matapang ka kasing tapang ng leon. Huwag kang magpagamit parang buhaya. Okay? Dapat maging matapang tayong mga anak ng Diyos. We are the builders of the divine government. Evangelist, apostolist, propita, pastor, teachers, we are all the builders of the divine government. Pastor ka man, evangelist ka man, born again ka man, apostolist ka man, dapat maging matapang ka kasing tapang ng leon. Hindi kasing tapang ng agila. Kung matsakitan, mulupad dayon. Huh? Ang mahirap dyan, kung magpagamit ka bilang buhaya. No? Yan po yung script. Nasa turno na po tayo. Nasa turno po tayo ng leon ngayon. No? Tapos na po yung turno ng agila. Matatapos po, hindi po natin kinukutya yung agila. Totoo po yung agila. Patapos na po yung kanilang turno.
from 2016 hanggang 2022. Kaya, magiging matapang tayo para sa katotohanan. Hindi magiging matapang sa kabaluktutan. We are all divine crusaders for good governance. Dapat we are all divine crusaders. Crusaders po tayo para sa totoong pagbabago sa bansang Pilipinas. Hindi pagbabago ng Pangulo, kundi pagbabago, totoong pagbabago sa konstitusyon ng bansang Pilipinas. From democratic form of government to theocratic form of government. Mula sa batas ng tao, patungo na tayo sa batas ng Diyos. Kaya, thy kingdom come, thy will be done. Here in the Philippines. I-implement na po yan sa Malacanang. Kaya yung totoong implementation po ng divine government, hindi po sa kanilang teritoryo, hindi po sa kanilang association, hindi po sa kanilang organization, yung totoong implementation po ng divine government, doon po sa Malacanang, kung saan nakaupo yung hari, kung saan nakaupo yung presidente, doon po din manggagaling yung boses ng Diyos. Yan po yung totoong batas ng Diyos. Hindi galing sa isang private sector. Okay? Kaya the anointed one is coming. Pagdating po ng anointed one, saka pa po mag-appointed yung hari ng Diyos. Pagdating po ng anointed one, saka pa siya mag-appoint or, ikaw, pastor, so and so, ikaw magiging leader dyan. No? Ikaw, reverend, no? Ikaw dyan. Katong mga neverend, no? mga reverend. Yung mga reverend, yung mga neverend. Yung mga neverend, never again. Magandang hapon kay Ma'am Lorena Sukbot, no? Pasensya po, ma'am. No, hindi po ako fluent mag-Tagalog, basit lang. Minsan mahaluan ko ng Bisaya eh. Magandang hapon po kay Ma'am Lorena Sukbot at kay Brother Noel Barrido. Okay, so kay Brother Jerry Ringan, no, God bless po. Maraming salamat. Ito po mga kapatid yung totoo. Okay? Kung gusto po natin Pilipino, okay? Nilalahat po natin, general, all Filipino people in the Philippines, peoples of the Philippines, kung totoo, kung gusto natin yung totoong pagbabago, dapat magiging matapang tayo para sa katotohanan. We are all crusaders for good governance. Kaya nga, si Dr. Hilario Camino Moncado nagtayo ng Filipino Crusaders World Army. Okay? Filipino Crusaders World Army. Anong ibig sabihin po niyan? Na itong mga Pilipino sana sa kanyang panahonan magiging crusaders po. Yung lahat ng mga bisyo ng mga Filipino, tatanggalin po yan. Upang ang lahat ng mga Pilipino mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya mayroon po siyang sinulat, man and God are equal in righteousness, in holiness, in morality. Okay? Man and God. You cannot achieve all things on earth without morality. You cannot achieve all things on earth without morality because all things on earth are given to the man. Para po yan sa atin, mga tao. Pero ma-obtain po natin yung all things on earth kung tayo mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya itong divine will darating sa Pilipinas kung ang divino gobyerno maitatag na sa bansang Pilipinas. Yan po, and all these things shall be added unto you. Okay, yan po yung sinasabi po, no? Yan po yung sinasabi palagi ng Biblia. No, basahin ko dito, mayroon po dito, ina ko yung mga nakaipit dito yung sinasabi po ni Dr. Moncado na yung man's moral concept po niya. Ito po yung konsepto niya eh, na yung lahat ng Pilipino, no? Ang mga tao mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil tayo mga Pilipino, ang piniling bansa ng Diyos,
hindi na po Israel. Tapos na po yung Israel. Wala nang babalikan ng Diyos sa Israel. Nandito na po siya sa Pilipinas. Ang Israel na ngayon ang pupunta sa Pilipinas. Hanapin nila yung Diyos sa Pilipinas dahil iniwan na sila ng Diyos. Isaias 24:15. Bakit sila iniwan ng Diyos? Dahil adultery sila. Marami silang Diyos-Diyusan. Kaya iniwan sila ng Diyos. Ito po yung sinasabi niya. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Wala na sa gitna ang silanganan. Nandoon na sa silanganan. Luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos sa Israel sa mga pulo ng dagat. Mo nang magbasong na lang sila hangtod karon naghulat gid sila nga balikan sila ni Kristo. Igo na lang sila sa paghulat pero walay moabot. Kay ngano man ila namang gibiyaan ang ilang first love. They are the first love of the living God, Israel. Kaya lang hindi nila tinanggap si Jesus na kanilang hari. Kaya iniwan sila ng Diyos at inilipat doon sa isang bansa upang doon po titingalain yung Diyos ng Israel sa Pilipinas. Kaya tayong mga Pilipino, tayo po yung pinakamapalad, pinakabanal na bansa sa buong mundo dahil yung banal na Diyos nandito na po sa Pilipinas. Ang kulang na lang, yung kanyang kalooban na sundin ng mga Pilipino upang ang lahat ng Pilipino, bata man hanggang matanda, mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kung ang kalooban ng Diyos maipatupad na po dito sa bansang Pilipinas. Yan po yung matagal na nating hinihintay. Peoples of the Philippines, gusto niyo ng totoong pagbabago? Baguhin muna natin yung ating mindset. Baguhin muna natin yung ating puso. Kaya nga sinasabi po ni Pablo, brother and sister, I beseech you, offer your body to the Lord as a living sacrifice. Renew your mind. Ating baguhin ang ating pag-iisip. Okay? Maraming nagsasabi, mag-iingat kayo kasi ayon sa kasulatan, darating yung maraming darating. Okay? Maraming darating na mga ngaral, na mga mini. Okay? Pagbantay ka mo, kay daghan mo abot ng mga magsasangyaw, ng mga mini nga magsasangyaw. In the last days, maraming mga false teachers. Doon po nakatuon yung mga ngaral ngayon sa false teachers. Hindi nila alam, mayroon ding darating na true preachers. No? Doon sila nakatuon sa mga mini ng mga ngaral. Pero hindi nila alam, darating din yung espiritu ng katotohanan na magbibigay ng buong katotohanan. Kaya nga sinasabi po dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service to Him. Verse 2, and be not conformed to this world, but ye be transformed by renewing your mind. Wag mong isipin na bago ka maligtas, dadaan ka muna ng kamatayan. Guni-guni mo lang yan. Okay? Ang totoong kaligtasan, ikaw ngayon, nakasumpong ng salita ng Diyos. Hindi maliligtas yung walang kaligtasan po, mga kapatid. Yung totoong kaligtasan, yung madatnan sa paghahari ni Kristo dito po sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Yun po yung totoong kaligtasan. Pero yung mga ninuno po nating namatay sa COVID, nagiging abo na. Hindi na yun kaligtasan sa kanila. Wala na silang hihintayin na maligtas. Yung hihintayin na lang po nating mga buhay pa na yung kanilang espiritong bumalik sa Diyos, ipapanganak muli ng Diyos sa bagong katawan, bagong generation, bagong pangalan. Hindi na yung katawan nila na abo na ang babalik. Ang totoong kaligtasan, ikaw ngayon na nakarinig ng salita ng Diyos, kung ito'y tatanggapin mo sa iyong puso, ikaw ay maghahari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yan po, mga kapatid.
Huwag kayong magsisiayon sa sanglibutang ito. Okay? Gusto ka ng pagbabago sa Pilipinas kahit pastor ka man. Pero ang akala mo, doon ka rin mapupunta. No? Hindi mo yan ma-implement yung gusto mong pagbabago kung yan yung mindsetting mo. Kung gusto natin yung totoong pagbabago sa ating lipunan, baguhin muna natin yung ating pag-unawa. Baguhin din natin yung ating puso. Kaya nga sinasabi ni David, create in me a clean heart, O God. Dahil kung clean ang iyong puso, you can see God. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Yan po yung sabi niya. Baguhin natin yung ating isipan. Huwag mong isipin na ikaw ay okay lang ni pastor, no? Bahala og kining bahalag mamatay basta makadawat sa Ginoo. Luwas bitaw ko. No? Hindi ang kaligtasan, kapatid. Yung totoong kaligtasan na ikaw na madatnan ng Diyos sa kanyang paghari. Yung mga ninuno natin, huwag mo nang isipin yun. Hindi lang sila nakaabot sa ganitong sitwasyon. Mapalad ka dahil ikaw ay nakarating sa ganitong sitwasyon ngayon. Kaya tayo po yung beneficiary ng kaharian ng Diyos. Hindi na po sila. Maghintay na lang po sila ng panahon kung kailan ibabalik ng Diyos. Kailan bubuhayin ng Diyos yung kanilang espiritu sa bagong katawan, bagong parents, ipapanganak muli sila. Kaya nga sinasabi ni Jesus kay Nicodemus, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yung to be born again, hindi sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. To be born again, ipapanganak muli yung espiritu ng namatay upang masumpungan niya yung kaharian ng Diyos. Yun po yung ibig sabihin niyan. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Dahil yung mga apostolis ni Jesus, alam ni Jesus, mamamatay lahat yung 12 alagad niya. Kaya nga sinasabi ni Jesus, mamamatay muna kayo. Ipanganak kayo muli, meaning yung kanilang espiritu, upang ipanganak muli, upang masumpungan nila. Dahil hindi na po sa Israel yung kaharian ng Diyos. Nandoon na po sa ibang bayan. Pilipinas po yan. At nandito po sa atin. Kaya tayo mga Pilipino, we are the reincarnated na mga anak ng Diyos sa Israel. Okay? Hindi na po si Pablo, hindi na si Pedro, hindi na si Juan, yung makatanggap ng biyaya ng Diyos sa kanyang kaharian. Tayo na ngayon dahil yung kanilang espiritu nasa atin. Tayo lang po yung katawan ng kanilang espiritu. That is the resurrection. And that kind of resurrection is reincarnation. Okay? Hindi po yung resurrection na yung patay kahit na COVID na, kahit na abo na, nagtuo pa kang mubalik pa ng lawasan na, dilo eh. Kana na lang yun. Kana na lang yun, imong hunahuna na lang gipaboran sa Ginoo. Huh? Kung totoong mabuhay pa yung mga namatay na sa panahon ng flood ni Noe, dapat pinatay na lahat ng Diyos yun kahit si Noe. Dahil pwede rin siyang mag-create ng bagong mula sa lupa. Pero hindi. Iniwan si Noe upang magiging binhi. Hindi lahat ng tao mamamatay. Mayroon talagang iiwan ng Diyos na buhay. Yun po yung sasama sa kanyang paghahari dito sa lupa. At tayong DGP, we are preparing the way for the divine government of the Philippines. Okay? Kay Brother Neil Lumagda, bro, magandang hapon. Ilang oras na ba tayo? No? 3:30. Okay, 3:30. Mayroon pang 30 minutes tayo. Kasi naputol yung kanina eh. Kay Aljon Kapanay, bro, magandang hapon. No? Magandang hapon at maraming salamat po. Maraming salamat sa mga nanonood na po sa atin. Okay? So, ganun lang. Sino pa dito? Mga nanonood sa atin, nawala na. Okay? So, ganito po. So, kay Brother Apolinario, Rini Apolinario, yung aking classmate po sa may tawag nito, Sultan Kudarat, na tumatakbo din, gusto magiging leader po ng kanilang lalawigang pang-probinsya. Okay? Province of Sultan Kudarat. Walang problema po. Kasi lahat ng mga tao, lahat ng tumakbong politiko gusto mag-serve sa bayan. Okay? Lahat ng mga politician ngayon gustong mag-serve sa bayan, gustong mag-serve sa mga tao. Walang problema yung pag-serve sa mga tao. Kaya lang, hanapin natin
Yung hindi sunod. Yung programa talaga ng Diyos. Programa ng Diyos ang masusunod. Walang sa mga tumatakbong politiko. Ay ang problema dyan, kung yung plano mo hindi ma-align sa plano ng Diyos. At gobyerno ng Diyos. Baka pagdating ng panahon, i-appoint pa ka ng Diyos. Diyan. Kasi hindi, tapos, maniwala kayo sa hindi. 2022, lahat ng posisyon ng pangkalawang Pangulo, Senador, tapos na po yan. Okay, dahil eleksyon po yan eh. Kaya 2022, sa ayaw at sa gusto ng politiko, tapos na ang kanilang turno. Kaya lang, naabutan na sila ng panahon ng Diyos. Kaya sinarado na po ng Diyos ang Malacanang para sa mga Pangulo, para sa mga Presidente. Dahil ang Malacanang ngayon, naka-reserve na yan sa hari ng Diyos. Amen. Na magbibigay ng totoong kahatulan. At yan po yung sinasabi ng Diyos ni Jehovah. Yung binasa natin kanina, no? Sa Bisaya, Isaiah chapter 56. Ito po yung sinasabi niya. Ulitin ko. Isaiah chapter 56, verse 1. Ito po, hapit na moabot ang kaluwasan nga ihatag ni Diyos. Kini mao ang giingon ni Jehovah. Bantayin ninyo ang hostisya. Okay, kayong mga politiko, bantayin ang hostisya kay gipangita na sa Diyos karon. Bantayin ninyo ang hostisya o pagbuhat kamo sa pagkamatarong. Kayang akong kaluwasan hapit na moabot. O ang akong pagkamatarong igap padayag na divine government of the Philippines po yan. Igap padayag na sa Diyos by 2022. Kaya mapalad yung gumagawa ng pagkamatarong, nag-execute ng justice, at nagbigay po ng totoong equality ba? No? Walang lamangan ba? No? No? Yung totoong magbigay ng, tawag nito, yung magbigay ng magbigay ng totoong ayuda, no? Maraming gusto magbigay ng ayuda pero hanapin, asa man ka? Kinsa man yung politiko? maraming mga ayuda ngayon naka-reserve. Pero bago ka makatanggap, tingnan mo na yung loyalty mo kung saan ka. Dito ka ba sa pula, sa puti, sa green ka ba? Sa blue ka ba? O sa dilawan ka ba? No? Pinipili. Pero para yan sa Pilipinas, sa mga anak ng Diyos. Para yan sa mga Pilipino. Kaya lang, itong inatasan ng Diyos na magbigay, pinipili yung kanilang bibigyan. Kaya ang hustisya, ibaapot na sa Diyos. Ang mga tuaw sa mga, yung daing ng mga kabos, naririnig na po yan ng Diyos. Kaya ipinapadala na po ng Diyos ang kanyang hari. Dahil ang mga kabos, pinangakuan niya ng kanyang kaharian. Blessed are the poor, for there is the kingdom of heaven. Okay? Kay Brother Ted Tamiruyan, no? Magandang hapon. At kay Ma'am Maylin Intik Hinoso, magandang hapon po. Maraming salamat. At kay Lastimosa Marisa, no? Okay? Magandang hapon po, Madam. Maraming salamat. At kay Charles Maxmok, partner, no? Mahuman ko dire mga alas 4. Okay? Pwede na ka mo biyahe dire. Okay. Gimingaw mi sa imuhang kape. So, kung magdala ka ng kape, itong kape namin binili, hindi na ito talaga magamit. Dahil mas masarap yung kape mo eh. Liblux Coffee, no? Under po yan sa ating kaibigan. Okay, so maraming salamat. Welcome po yung mga kababayan po natin gusto magbisita po dito sa ating opisina po. Okay, kay Pastor Ramel Bulitsi, Pastor, no? Magandang hapon. No? O, mayroon ng kape dito, Pastor, yung tinapay mo na lang, yung kulang. Kay Juan Sumigel Haranilla, magandang hapon, bro, no? Magandang hapon. Okay, kay Aljon Kapanay. Okay, tapos na po ito. So, tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid. So, ganun lang. No? Lagyan po natin ng kunting ano lang, papatawa. Kasi seryoso na yung mga kasamahan ko sa likod eh. kahit yung mga nanonood sa atin, mga seryoso na eh. No? Parang nagsagarap to ah. Okay.
Okay, so tuloy-tuloy po tayo. Okay ba yung signal natin? Tara. So, ganito po. Si David po, mga kapatid, yung hinihintay nating hari ng Diyos. Hindi natin alam kung sino yan. Bakit po kailangan nating David? Yung meaning po ng David. Okay? Yung meaning po ng David. Divine authority. No? Divine authority. Very important decision. Kaya yung decision po ng mga Pilipino ngayon, kinakailangan po importante dahil kinakailangan na po natin yung divine authority is very important decision ng mga Pilipino. Hindi na po yung undivine leader, divine authority, divine leader. At yun po yung hari ng Diyos. Si David po yan. Kaya David is coming. Divine authority is very important dominion. The very important decision. That is DGP. Okay? Huwag kang malipay, no, nga ikaw leader ng politiko. No, nagkarat. No, huwag kang ay kalipay nga leader ka sa politiko unya tagaan na kag 50. Gitagaan na kag 50, malipay na ka kay nahatagan na ka ni politiko, no? Ay kalipay, mas malipay ka nga isa ka sa beneficiary sa gingharian sa Dios. Ang Pilipinas mutuo mo sa dili. Pero mutuo mo mas maayo kay madali ta. Ang Pilipinas gingharian sa Dios. Ang Pilipinas kaharian ng Diyos. So kung ang Pilipinas ay kaharian ng Diyos, tayong mga anak ng Diyos, yung ating hinihintay, hari ng Diyos. Kaya nga sinasabi niya dito, Mateo chapter 13 verse 43. Ito po yung pagkasabi niya eh. No? Ang lahat, no? At ang mga anak ng kaharian ay magliliwanag doon sa kaharian ng langit. 20:43. Sabi niya po dito. Sabi niya, kung magkagayoy, magliliwanag ang mga matutuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may mga pakinig ay kinakailangang makinig. Ang kaharian ng Pilipinas ay kaharian ng Ama. Wala na sa Israel ang kaharian ng Ama. Nandito na po sa Pilipinas. Kaya lahat ng Pilipino magliliwanag kagaya po sa liwanag ng araw. Dahil ang Pilipinas, kaharian ng Diyos, hindi ito kaharian ng mga politiko, no? Politiko, no? Kaharian talaga ito ng mga anak ng Diyos. Oh. Kaharian ito ng mga anak ng Diyos. Hindi mga anak ng ibang bansa. Mga anak ito ng Diyos ng mga Pilipino. Dahil tayo po yung kahalili sa mga anak ng Diyos. Kaya kung titingnan po natin, okay? Kung titingnan po natin mga kapatid, tayong mga Pilipino, ang beneficiary ng kaharian ng Diyos. Hindi po sila. Hindi po ang China. Hindi po Malaysia. Hindi po Indonesia. Hindi po Japan. Hindi Amerika. Hindi Taiwan. Hindi po Korea. Pilipinas, Pilipino ang beneficiary ng kaharian ng Diyos. Kaya dapat tayong maghugyaw. Dahil the Great Jubilee is coming 2022. That is the Great Jubilee. Na yung batas ng Diyos, no, may isa pa katuparan na po dito sa bansang Pilipinas. Kaya mga kapatid, maraming salamat po. Maraming salamat sa mga nanonood na po sa akin. No? Maraming salamat dahil binigyan nyo ng panahon ang Diyos, no, na makarinig po kayo sa kaniyang mensahe. Kaya nga sinasabi niya dito, Hebrews chapter 4. Ito po yung sinasabi niya. Dito po tayo magtatapos mga kapatid. Hebrews chapter 4. When you hear the word of God, sabi niya dito, hearken not your... Wag nyo nang patigasin, sabi niya. Wag nyo nang patigasin ang inyong mga puso. Dahil yan po yung kaniyang sinabi. Basahin natin. No? Bisaya. Dahil mas magandang binisayaon sa anatomy. Tungod kay Bisaya man ta, no? Basig inom pa sara man si pastor, hilas naman kay si pastor. Di naman magbinisaya, oy. doon sa Matanaw, yung mga kababayan ko doon, tanungin ko ng salitang Blaan, sagutin ako ng Bisaya.
Ako, tanungin nila ako ng Bisaya, sagutin ko sila ng Blaan na salita. Magtaka sila. No? Pero yung iba nandun, ikahiya nila yung kanilang salita. Alam mo, tayong mga lumad, mapalad tayong mga lumad. Dahil alam natin paano magsalita ng Bisaya at English. No? Kahit dalawa, tatlo, yes or no lang yung English natin, okay? At least marunong tayo mag-English. No? Marunong din tayong mag-Tagalog. No? No? Kagaya po ng kaibigan ko, sabi niya, from Mindanao, sabi po ng, kasi nag-canvas sila ng massage eh. No? Sabi ng, pagdating niya doon sa Luzon, sabi niya, sir, massage. Ingon siya, sabi ng Tagalog, saka na lang. No? Saka na lang. Tingala ni Kalitog saka. Nangitag hagdan ni saka, pagabot dito, gigunita na yung ulo. Kasi yung sinabi ng Tagalog, saka na lang, sa sunod na lang. Oh, ang iyang pagdungog, saka na dire. Sabi niya, sir, massage. Sabi ng Tagalog, saka na lang. Dali-dali sagsaka, gigunitan na yung ulo kay gihilot. Kaya abi niya, ugdi pasaka siya. So, ganun po mga kapatid. Alam mo, maraming mga foreigner gustong gayahin yung ating pananalita. Kaya mapalad tayong mga lumad dahil tayo po yung binigyan ng talent ng Diyos na magiging linguistic po tayo. Okay? Magiging linguistic po tayo. Marunong po tayong makakommunicate po sa iba't ibang lingwahe. Tingnan mo, marami tayong mga tribo ngayon, nandoon na sa iba't ibang bansa. No? Nagiging mga trino na po sila ng iba't ibang lingwahe. Pero, lumad. So, yung nagsasabing lumad dyan, hindi totoo yung lumad. Ang lumad, mga kapatid, kung saan kang ipinanganak, anong tribo ka man, kung saan ka ipinanganak, you are lumad sa inyong yutang na tauhan. Okay? Hindi ibig sabihin na lumad yung tribo lang. Bisaya ka man, Muslim ka man, as long as gipakatao ka dyan, pinanganak ka dyan sa lupa na yan, you are lumad sa kana nga lugar. Okay? So, yun po mga kapatid. So, muna nga, kinakailangan po natin. No? Kaya nga sinasabi niya, ang lahat ng mga pananalita, all tongues, language will confess, no? That Jesus is Lord. Yun po yung sinasabi po ni Pablo. Ang lahat ng mga labi, ang lahat po ng dila ay isisigaw na si Jesus yung Kristo, yung itinakwil nila sa Israel. Yung ipasigaw ni Pablo na ang lahat po ng mga ninuno natin noon, isigaw nila na yung Jesus na pinatay nila sa Israel, yun pala yung Kristo na Misayas na kanilang hinihintay. No? Every tongue, no, shall confess. Pero ulahin ang tanan. Ulahin ang ilang pag-confess na si Jesus mo tong Kristo, gipatay na nila. Kaya dito sa Pilipinas, samtang dili paulahi ang tanan, atong isigaw na ang Diyos muhari sa nasod sa Pilipinas. Yan po mga kapatid. No? Yan po yung sinasabi niya. No? Palagi nating sasabihin na sabi niya dito. Dahil ito po Hebrehanon kapitulo 3 bersikulo 15. Samtang ginaingon pa karong adlaw inig kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo paghahia ang inyong kasing-kasing, ingon ni adtong pagpangsupil nila batok kanako. Today, 2021, October 31, bukas kalag-kalag na. Narinig mo yung mensahe ng Diyos ngayon. Okay? Narinig mo yung mensahe ng Diyos ngayon. Huwag mo nang patigasin ang puso. Baka gawin pa yan ng Diyos ng pusong bato. Okay? Sabi niya, while it said, today if you will hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation. Samantalang sinasabi niya ngayon, kung naririnig ninyo ang kaniyang tinig, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng kanilang pagmumungkahi. Yun po yung ginawa ng mga Israelitas kay Moses doon sa wilderness. Habang ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng kulog, kidlat,
nagmamatigas pa rin yung mga Israelitas. Kaya yung lahat ng nagmamatigas, yung lahat ng mga pusong bato, pinatay ng Diyos doon sa wilderness. Yung mga pusong mayroong mababang kalooban, yun lang po yung nakarating sa promised land. Kasama po ni Joshua. Kaya 2022, yung makakarating lang po sa divine government, yung blessed are the pure in heart, for they will see God. No? Blessed are the pure in heart, for they will see God. Dahil yung mga kabus ang gihatagan, no? Hindi man lahat kabus. Marami pong mga kabus nga mura pong bus, no? No? Daming kabus nga mura pong bus. No? Magandang hapon dyan, no, sa Boss Radio 103.7 na nakasubaybay sa ating programa sa Divine Government of the Philippines. Yung mga leaders po natin, yung ating mga partners dyan, yung station manager po natin, si Sir Rudy ba yun? No, na nakasubaybay po sa ating programa, Boss Radio. No? Kaya kailangan po yung kabos, doon na po'y pagpaubos. Ayaw po pagpahimong boss. Ay digid ka dawaton po, sir. Kaya unsaon, humble yourself, no, in the Lord, for He will lift you up. Papaano ka ipataas ng Diyos kung ikaw ay nagmamataas na sa iyong sarili? Ibabagsak ka ng Diyos. Pero kung ikaw ay magpapakumbaba sa iyong sarili, itataas ka ng Diyos. That is the role of the Bible. Yan po yung kanyang role sa Biblia. Kaya today, no? Ako sabihin, si pastor, nanap po ng mga grupo sa mga kulto, no? Mga mini na magsasangyaw. Di ba, pastor? Madali lang hanapin yung mini. Madali lang hanapin yung mini-mini. Madali lang hanapin yung mini-mini. Okay, maraming salamat mga kapatid. No? So, maraming salamat sa mga nanonood po sa atin. Hopefully, no, mayroon po at marami po kayong natutunan sa hapon na ito dahil tayo po talaga, Pilipinas, ang pinangakuan sa Dibinong Gobyerno. Tayo po yung pinangakuan ng kaharian ng Diyos. Kaya 2022, ulitin ko, sarado na po yung Malacanang. Sarado na po para sa mga Pangulo, pangalawang Pangulo. Dahil nakareserve na po yan sa hari ng Diyos. At yung Haring David, mga kapatid. Kaya sa mga kaibigan po natin, no, na mga nanonood, maraming salamat po sa inyong lahat. No? Kay Atong Albanar, kan Francisco Santa Rita, no, magandang hapon kay Ma'am Maria David, maraming salamat po. Kay Brother Rene Apolinario, bro, magandang hapon. No? May time ka, bisita ka dito sa Davao, sa office natin, para marami po tayong pag-uusapan. No? So, dyan po sa Sultan Kudarat, no? All over the Philippines, lahat po ng aspirant ng pagiging gobernador, senador, congressman, kung gusto niyong baka ma-appoint pa kayo ng hari, hanapin niyo yung totoong programa ng Diyos. Hindi programa niyo yung masusunod. Maniwala kayo sa hindi. Kung hindi man kayo maniwala, hindi rin kayo makarating doon sa inyong paroroonan. Dahil yung makatawid lang po doon, yung mga malinis ang puso. Dahil yan na po yung panahon. Kaya nga sinasabi niya dito, Revelation chapter 21, verse 3. Ito po pagkasabi niya. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila. At sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ang sasa kanila at magiging Diyos nila. Sino-sino yung mga taong sasamahan ng Diyos? Paghaharian ng Diyos, yung mga tao lang nakasumpong sa totoong programa ng Diyos. Ezekiel chapter 36. Mga kapatid, basahin natin. Chapter 36. Ito po yung pagkasabi niya. Verse 26. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan
at aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. At ako'y magsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang at kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Pilipinas po, nandito na po ang Diyos at siya'y ating Diyos at siya'y ating hari dito sa Pilipinas. Kaya bibigyan niya tayo ng bagong puso. Okay? Aalisin niya po yung pusong bato. Papalitan niya ng pusong laman. At bibigyan niya tayo ng bagong diwa. New spirit, right spirit. Right spirit, and that spirit is the spirit of truth that will give us the whole truth. Kaya, all the glory and honor, no, belongs to Him. So, maraming salamat mga kapatid. Okay? So, God bless po sa lahat, mga nanonood ngayon. God bless po sa inyong lahat. Okay? Kay Brother Ruben Auxilio, kay Madam Raquel Caboverde, kay Brother Jubert Sansistores, kay Brother Jubert, no, may time ka, bisita ka dito ngayon sa ating November 4 na prayer caravan, no? Sa ating prayer caravan mga kapatid ngayong November 4, no? Sa lahat po ng mga members, mga naniniwala lang po, yung mga naniniwala lang sa DGP, pwede nyo pong i-celebrate dyan sa inyong mga bahay itong November 4. Birthday po ni Dr. Hilario Camino Moncado, ika 123 years niya po. 6 po yan. And then, ika 6 years anniversary po ng The Real Witness of the Living God. November 4, that is 6. Kaya November 4, ito po ay parade ng mga anak ng Diyos. Kahalili ng mga anak ng Diyos doon sa Israel. Okay? Magandang hapon, no, kay Kite Pilo, no, kay Sir Inspector, no, Olep, Michael Olep, no, magandang hapon po sir, ikaw pala ito, no, maraming salamat sa pagsuporta sa ating DGP diyan sa Apayao, sa Kalinga, sa pamumuno po ni Ma'am Judith Albister. Magandang hapon po mga Olep family, no, yung ating mga leaders diyan, mga Calpito family. Magandang hapon po kay Hernando Malagdaw, Pastor bro, magandang hapon, no, kay Brother Ernie Malagdaw, magandang hapon, at kay Jermel Gesto, no, God bless po, God bless. Maraming salamat po. Okay? So, Wilder. Okay. Ay bro, from ano yan? From Pantukan. Pantukan or Nabunturan, si Brother Charlie Wilder. Okay, magandang hapon po. Yung mga dito po sa ating opisina, no? Actually wala, pinobre lang yun yung mga iso, no? Dito sa ating office, marami pa tayong kulang dito, no? Wala tayong upuan at saka table. Pero nagpray po tayo na mayroong ipapadala ang Diyos na lamisa, mga tables na gagamitin po ng Diyos na yung mga tao lang nakakakita ng programa ng Diyos. No? So, maraming salamat. No? Sa ngayong November 4, at hinihintay din natin, no, yung mga iba't ibang lugar na maka-attend po sila. No, kay Brother Jubert Sansistores diyan sa Bukidnon, bro, kung makarating ka. Ay si Brother Carlos Mag-asa. Partner, thank you. Maraming salamat. Ito yung isa sa mga sponsor kasi November 4 birthday din niya eh. No? Happy birthday in advance, partner. Malaking ano to, malaking bayad to. Okay mo, thank you, no? Yung ating bisita pala si Charles Max Smoke in reality Carlos Mag-aso. Isa po sa mga successful businessman po dito sa Davao region. Okay? So, God bless po. God bless na lahat. God bless and good afternoon. All the glory and honor belongs to Him. No? Okay. Thank you. Perfection was the all man. So pray and believe in the Lord's only light, and we'll have perfection again. This song is
sometimes we fall. In the beginning, the world was so bright. Perfection was there for all men.